Praise the Lord. Praise God. May utang sa tanan. Hallelujah. Palit ko dari Reds, palit ko dari Reds. I-stick ko dari Reds. Asa ka po? Sunod, ikaw na lang. I-stick red ko. Dili pa. Ubos. Hallelujah. May umutang sa tanan. Sa magkausap pa. Praise God. Anin kibutagon makaigsunan atong pasalamatan ng Ginoo. Atong pasalamatan ng Ginoo sa tanan niyang gihimo sa atong kinabuhi. Amen. Okay? Sa atong series study about migration, atong tun-an makaigsunan ang milabay nga atong wali kaninyo mag-igsunan dunay dako kay kahulugan about the works of the hands, ang mga buhat sa atong mga kamot. So atong hibaluan nga ang mga buhat sa atong mga kamot o buhat sa kamot sa Ginoo adunay dunay authority. Ikaduha, adunay power. Ikatulo, adunay grasya. Ang ikaupat, adunay giving. So, mo kini ang mga buhat sa kamot sa atong Diyos nga makakagahom. Ang mga buhat sa Diyos, mga kaigsunan, bidayag sa atong mga kamot, mga kaigsunan. Tungod kay kaniadto dili pa nangalagad sa Ginoo, wala na magsunod sa kabubuton sa Dios. Dili pa taliwat sa Ginoo. Karon liwat na ta sa Ginoo. Amen. Sa diha nga naliwat ka sa Ginoo, ang mga buhat sa Ginoo atong pagahimuon. Amen. Balik ko na ito pabasa mga kaigsunan. Isa may naghinumdum kaninyo sa atong teksto. Okay? Dinhi. Ang kung hagyo ninyo mga kaigsunan, i-memorize na ito niya. Huwag mo kung memorize sa libro ato ni memorize. Psalms 90 verse 17. May the favor of the Lord our God rest upon us, establish for us the work of our hands. Yes, establish the work of our hands. Isayang na to. Ug itugod nga ang kahimuot ni Jehova nga among Dios magapaibabaw kanamo ug ligunon mo kanamo ang buhat sa among kamot. Oo, ang buhat sa among mga kamot ligunon mo. Psalms 145 verse 6 naging dinhi, you open your hand to satisfy the desire of every living thing. Imong giablihan, gibuksan ang imong gibuklad ang imong kamot aron pagtagbaw sa tinguha sa tanang mga buhing binuhat. Buhit matang binuhat. Amen. Magampo ta. Amahan na mo nga langit nun, Diyos nga magkagagahom sa tanan, tagiya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga ihatag kanamo nining adlaw. Nang hinawot ko Ginoo nga kini mga panalangin dili kini ulamay kawang kanamo Ginoo sa imong pagbubo sa imong panalangin, imong grasya nga imong ipadagaya kanamo Ginoo, muhatag kini bunga sa pagkakamatarong, magahatag kini og kanasig sa among pag-alagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios ning tagnaas kabuntagon. Ikaw magapanalangin nimo mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, ang ikaupat makaigsunan, ang ikaupat nga buhat sa mga kamot sa Dios, mga kaigsunan, kining paghatag. Atong nahibaluan nga ang paghatag usa sa mga characteristics of God is to give.
Example, John 3:16. For God so loved the world that He gave. Daghang mga pasahe sa Biblia na ang Diyos muhatag. Kisayang tagaan ang mga anak sa Ginoo. So, dawaton na to karon makaigsunan ang hatag sa Ginoo. Amen. Bukharo na to atong mga kamot sa pagdawat naghihatag sa Diyos dinhi kanato mga kaigsunan. Now, so ang unang paghatag nato dinhi ang gihatag sa Ginoo, your time. Kumusta man ang inyong time sa Ginoo? Kumusta man inyong time sa pamilya? Diba? Kumusta man inyong time? Gigugol ba ninyo inyong time sa pag-alagad sa Ginoo? So, ang paghatag mga kaigsunan, usa nini ang atong time. Time to God, time to our family, time to our work, time to school, and everything mga kaigsunan, doon na tayo time. Next, our effort. Ba? Atong effort nato mga kaigsunan, atong kusog. Gihatag ba nimo kini para sa Ginoo? O gihatag ba nimo para sa kalibutanon? O gihatag ba nimo sa mga dautan? Mga kaigsunan, ihatag nato sa Ginoo kining atong kusog. Sunod kining gifts, mga gasa. Kumusta man ang inyong mga gasa, mga kaigsunan, gihatag ba ninyo sa Ginoo? Mag-birthday, dunay gift nga atong ihatag sa birthday celebrants. Sa mga anniversary, sa mga weddings, dunay mga gifts inyong ipanghatag. Labi na nga imbitahon mo, inya muhatag yun mo mga gasa. Diha sa Ginoo mga kaigsunan, muhatag magagasa sa Dios. Nagisgutan din nga when they entered into the house of Joseph, they saw Mary and Jesus. Nakita niya si Maria at si Jesus. O niya matod sa banal na kasulatan, they fell down and worshiped Him. Mi yuko o mihaba sila sa yuta dito sa limutangan ni Jesus, gisimba nila ang atong Ginoo. Okay? O niya ilang gihatag ang ilang mga gifts. Unsa man to? Gold, frankincense, and myrrh. Sunod, give your focus. Ihatag ang imong focus nato sa Ginoo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But nasabot nga, ihatag nato ang atong tumong ngadto sa Ginoo. Next is give your praise. Ihatag ang imong pagdaig. Diba? Magdaig ng tao, labi na yun nga nakatabang siya nimo. Labi na yun nga nagkatabang o nagkahatag siya nimo, muna yun ka. Pero labaw sa tanan makaigsunan, kitagaan kag kaluwasan, kitagaan kag kinabuhi dahil kang Ginoo. Sunod, give your worship. Hello? Give your worship to God. Hallelujah. Next is, muna ni atong topic karon mga kaigsunan. Okay. Give your money. Say with me, give your money. Give your money. Nagkamayag itong basta money ng iskutan. Lisod yung tamang kaigsunan, di ba? Labi nag-igo rin yun. Pero part man sa atong wali, di ba? Igo po ko anak mga kaigsunan. Kaya sa'y kung rapod-rapod ko, di ba? Pero so as far as the Bible is concerned, mga kaigsunan, part kini sa kamot sa Ginoo, mga kaigsunan, nag-aghat ang Ginoo nato nga ihatag ang inyong salapi ngadto sa Ginoo. Namin yung Ginoo nga ihatag tanan. Dunay pamaaging kaigsunan kung saan na to paghatag sa atong salapi diha sa Ginoo mga kaigsunan. Luke chapter 6 verse 38. Okay, mo ni ang atong mensahe. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye make,
with all shall be measured to you again. Isa na to. Paghatag, kamo og kamo pagahatagan. Sa to pa, sa gingharian sa Dios magkaigsuonan, kanang kung maghatag ka, kamo sa paghatagan. Kung di ka mohatag, di po katagaan. Mo ni prinsipyo diha sa gingharian sa Dios. Paghatag ka kamo o kamo paghatagan. Sa diha nga maghatag ka, ang takos nga pinaugdo. Sabot sa pinaugdo. Kanang maghatag ka sa ibot ng usa ka balde. Tagaan ka na ko o bugas. Pinaugdo yun na siya. Magsabisay pa pinaugdo. Oo. Kasato pa, dili tupong sa baba. Ang hatag sa Dios, pinaugdo. Ang balos Ginoo. Pinaugdo. But pasabot nga, dinasok. Sa to pa, ginasok yun. Ikatulo, tinantan. Sabot mo sa tinantan? Karena ba human mo nasok, ibnak-bundak yun mga kaigsunan. Aron mo sulod yun daghan mga kaigsunan. Pinaugdo, dinasok, o tinantan, o mag-awas. Ang blessing sa Ginoo, dinasok, tinantan, gipaugdo, o nag-awas. Igabutan raon niya diha sa inyong sabakan. Kay ang takos na inyong igahatag, mausap unya ang takos na inyong pagadawaton. Balik ka mag-iksunan sa verse dinhi, igabutan raon niya diha sa inyong sabakan. Sa English na siya makaigsunan, shall men give into your bosom. O man nanging Ginoo nga, akong ibutang diha sa inyong ulo. Wa mo ingon Ginoo na, pamati mo makaigsunan. Akong ibutang diha sa inyong abaga. Wa mo ingon Ginoo niya na. Akong ibutang diha sa inyong dughan. Wa mo ingon Ginoo niya na. Nganong mingon man ang Ginoo ba ibutang nako diha sa inyong bosom. Asa may bosom na to sa atong lawas? Iyan. Ini budika sa atong pagkaon. Sabot ipasabot ang blessing mga kaigsunan, ibutang diha sa atong bosom. Mo na nanagko rin atong tiyan mga kaigsunan kung kumaon. Di ba? Kaya dako yung budika sa atong lawas, wa man sa ulo. Wala sa imong naong. Dako tagnaong pero wa diha mga kaigsunan. Naa dinhi mga kaigsunan ang atong gibutang sa Dios nga naman ang pinakadako nga budika sa atong lawas dinhi sa atong bosom mga kaigsunan. So bosom indicates kindness. Ang bosom mga kaigsunan nagatudlo kana sa pagkamaayo, kindness, secrecy. Anong sekretong butang sa Dios naa nimo nga gihatag sa Dios mga kaigsunan. Na sekretong butang diha. Di ba? Ikatulo mga kaigsunan, intimacy. Intimacy. But pasabot ka na gitawag bosom mga kaigsunan, gitawag ka na siya og intimacy. Sa Bisaya pa na siya kanang pagkasuod. But pasabot nga gusto ang Dios na musuod nimo. Gusto ko kita giaghat sa Ginoo nga musuod ta sa Dios. Amigo ta sa Ginoo. Gusto sa Dios nga dikit kita sa Ginoo mga kaigsunan. Ngano, ang tanang panalangin ibutang diha sa atong bosom. Hello? Yes. Amen. So, unsa man pamagiha mga kaigsunan nga mohatag ta sa atong salapi diha sa Ginoo na kini mga kaigsunan mao may sugo sa Ginoo. First is tithes. Ikapo aniabot na kita diha mga kaigsunan sa akong pagkapastor murag hapit ko 10 years nagpastor wa gyud ko magwali niini mga kaigsunan. Hadlo ko muwali. Basig masuko ning libro na to,
Basig masuko ni si Bran, masuko si sister, ni si pastor na o kwarta, ana ba, inana ba? Mga 10 years siguro to na, di gyud ko muwali ni makaigsunan. But then, 5 years pa tinggal ito. Nya samtang nagpastor mi sa Naga, sa Boca Sibugay, bago minyo sa kong asawa, doon ay ministry nga nagsugod dito sa Usamis nga kinahanglan itudlo kini gitawag og ikapo. Di ba? Ikapulo mga igsunan. So kini nga prinsipyo mga igsunan, the principle of tithing. Tithing is a difficult topic to preach on. Pinakalisod kayo kini nga topic nga imong isaysay, imong iwali mga kaigsunan. Ano man? Sakit biya kayo nga nakakay kwarta nga patagon ka? Nga di yun ka ganahan mo hatag? Gawas tingali kong patagon ka nga ganahan ka mo hatag. Pero patagon ka wa kay gana, sakit ka na sa imong buot mga kaigsunan. So, ini kabuntagon. Ganahan mo dili, basta mao kini ang pulong sa Ginoo. Amen? Maigo man ko mga kaigsunan, basta di kinako ni pugman, dining kabuntagon garo mga kaigsunan. Why pugong-pugong? Ang maigo ma-bless sa Ginoo, mapanalanginan sa Ginoo. Now, and yet sometimes the most difficult passages yet the greatest truth. Ang pinaka-lisod gud kaayo nga pasahe sa Biblia o kanang sugilanon sa Biblia mao hinuoy naghatag og daghan kaayong bunga. Di ba? So, ang tithes mga kaigsunan, our Lord cares how we secure money. Remember, ang Ginoo aduna siya pagpakabana kung unsaon na to pagkuha og salapi. Gusto ang Ginoo nga makaginansya ta. Hello? Dili man katawgon nga makasasala kung dili ka makaginansya. Kung gusto sa Dios nga makaginansya ta mga kaigsunan. Ang uban gitagaan niya og 10 talents. Ang uban gitagaan niya og 5 talents. Ang uban gitagaan niya og 1 talent. Minakaw ang maong amo. Iyon siya nga, niadtong gitagaan niya napulo ka talento, ipaginansya na. Tagaan niya 5, ipaginansya na. Tagaan niya katong usa, ipaginansya na. Ang gusto sa Ginoo nga kining atong kinabuhi, kining tithing mga kaigsunan, kining atong tinitawag og salapianon nga bahin, kinahanglan nga makaginansya ta mga kaigsunan. Amen. Kanang di ta malugi mga kaigsunan. Mao na gusto sa Ginoo. Nga di kita malugi mga kaigsunan. Gusto gyud ang Ginoo nga ang iyahang mga anak makaginansya. Gusto ang iyang mga anak nga abundansya. Gusto siya mga anak nga daghan. Gusto siya mga anak nga naa ang tanan, way mailiw mga kaigsunan sa iyang kinabuhi. Mao kani plano sa Dios sa iyahang mga kanakan mga kaigsunan. Amen. The Lord cares how we secure money. Saon sa mang pagihan nga di-secure nimo kwarta, kanang pagpangwarta nimo. Dinews nun ba paagi? Ilad ba? O lipat-lipat ba? Binuang ba? Ang ipangita sa Ginoo kanang Dios nun nga paagi. Amen. Dahil po siguro kung manulis ang tao niya maghatag siya ni kapo. Di ba? Nang limbong siya niya maghatag siya ni kapo. Nadili na makaigsunan. Kinahanglan nga tungkol kay ang Dios doon na siya pagpakamana kung unsaon nimo ang pagpakuha o pagpadaghan sa imong kwarta, pagpaginansya. Kanuha? Our Lord cares how we spend our money. Unsaon na ito paggasto sa atong kwarta? Gasto nini, gasto dito.
Inyawa na yung kay lahakin pang kwarta. Mangutang ka kay gasto. Di na mao ang ingon sa Ginoo makaigsunan. Gasto ka sumala sa kwartang miabot sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo dunay pagpakabana kung unsaon nato paggasto ang atong kwarta makaigsunan. Hello? So, ang Ginoo aduna siya pagpakabana kung unsaon nato pag-save sa atong kwarta. Hello? Naba mo'y alkansiya. Di ba? Naba mo'y bangko. Huwag mo'y bangko, naba mo'y alkansiya. Di ba? Pero kimo ba kung sa meaning sa alkansiya? Alkansisya. Alkansisya. Na makikibutang dito, kunya kung mahurot si kagkuot, madugan mahurot na ito imong digtigong sa alkansiya. Kaya kahulugan na alkansisya. Now, istorya na. Now, alkansya, save money. And the Lord cares on how to share your money. Hello? Tinuod lang yun makaigsunan. Kung ako lang ko daghan bibig ko kwarta makaigsunan. Baka nung tibig mo pag-ayo? Saan makaigsunan? Ikaw lang ko na kong kwarta. Kaya, tinuod na sa kong kasing-kasing makaigsunan. Gusto nyo ko nga, tama nga nahatag. Na ikaw lang po sa akong padiro diha. Kung na ako extra makaigsunan, sultihan nyo ikaw, ako i-share. Di ba? Mga kaigsunan, mas mo-share pa ko sa mga anak sa Diyos kay mo-share ko sa mga tao nga dili anak sa Diyos. Kita ra yun, kita ra yung mga Pilipino. Kaya tihik ra yun kaayo ta. Pero kung magpista na, manguta. Diba? Dagko kay tagutang sa pista. Kung tihik ba yun biya pa kaayo sa atong mga pagkaon mga kaigsunan. At kung ang imong gigasto para lang sa mga anak sa Diyos, i-bless pa ka mga kaigsunan. Amen. Teka ba, di ba tayo sa mga kapistahan, mga kaigsunan, sultihan ko ikaw, di ba ito kaon na, sagol inom na to. Binuang mo upang mga kaigsunan. So, kining mangutan mga kaigsunan, ang Diyos, aduna siya pagpakabana sa atong salapian ng bahin. Amen. Amen. Mayon siguro ka nga, wa man siguro magpagkabana ang Ginoo. No. Ang Ginoo adunay pagpagkabana sa imong salapian nga bahin. Now, nagsunan. Ini sa Biblia ni tanan mga igsunan ha. Giving is not just part of worship. But giving is worship. Amen. Ang paghatag mao ang pagsimba. When you give, you worship God. Amen. Hallelujah. Daghan paagi unsa ang pagsimba ng Ginoo. Masimba nimo Ginoo pinaagi sa imong pagbasa sa Biblia. Masimba nimo Ginoo pinaagi sa imong pag-awit. Apan masimba usab nimo pinaagi sa imong paghatag didto sa Ginoo mga kaigsunan. Because giving is worship. When we give, we worship. When we do not give, we sin. Mati o kaigsunan. Kung muhatag ta para sa Ginoo, nagsimba ta. Apan kung dili ka maghatag, matod pa sa balaan kasulatan nagapangawat ta sa Ginoo. Hello. Maigo ko anak usahay, maigo tantanan magaigsunan. Pulong ni Ginoo. Hallelujah. Malachi chapter 3 verse 7 to 11. Naghisgot kini sa mga katawhan sa Israel nga ang mga katawhan sa Israel had stolen from God. Sila nagapangawat diha sa Ginoo. Then consider these 4 brief thoughts of passages. Okay, una, the problem of not giving. Kini gitawag ko ang problema sa dili muhatag. Okay? Malachi chapter
3 verse 7 to 8. So kad sa adlaw sa inyong mga amahan, so naghisgot kini sa ilang mga amahan. Kamo ning tipas gikan sa akong tuluganon, og wala magtuman kanila, bumalik kamo kanako, og ako mubalik anha kaninyo. But ipasabot nga kining problema dili karon nga henerasyon. Kining problema gikan sa atong mga amahan. Kay mintipas sila sa tulumanon sa Ginoo. Hello? Natakdan ta, naipiktuhan ta sa pagkamasupilon sa atong mga ginikanan. Now, og ako mubalik anha kani kinahanglan ang Dios nag-aghat aghat kanato nga mubalik ngadto niya. Og ang Dios mubalik nini kanato. Nagaingon si Jehova sa mga panon, apan kamo nagaingon, diin man kami mubalik. Okay? Diin man kami mubalik. Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Hello? Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Ito nga, adik man siguro ta makapangawat, kaya wala naman ta mangawat. Siguro sa una, wala pa ta mga lagad. Tinuod na, sa wala pa ta mga lagad, sa una mag-aksyonan, mangawat man ita. Tinuod na, ako, di mo ko kawatan, pero mangawat mo ko. Manguha kong mangga nga, di ako. Manguha kong mani nga, mangibot ko dito, di ako. Sabi tawag na, kawat mo na. Diba? Di ko na imabuluan, yung manguha ka. Oo. Muagi kag kamaisan, makuha kag mais, di gituin mo. Kawat mo to. Pero sa diha nga nagalagan kas Ginoo, makapangawat ba ay ang tao sa Dios? Bisan pa niya na kamo nakapangawat kanako mingon ng Ginoo. Apan kamo na nag-ingon, unsaon man namo sa pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o mga halad. Di ba? Amen? Makapangawat na ita sa Diyos. Sa dili na ito iuli ang atong ikapulo o halad. Di ba? Sakit kayo mapulong sa Ginoo. Pero, mo'y sikrito sa mga panalangin sa Ginoo. Amen? I hope na kining pulong nga, dili mo mabaksay ha? Dili mo mapugnaw. Ayaw. Mao ni sinugdanan nga i-bless mo sa Ginoo. Amen. Unsaon man namo sa pagpangawat kanimo Ginoo? Amen Ginoo sa mga ikapulo o mga halad. Sa ato pa kung pugna nato ang ikapulo o mga halad makaigsunan, nakapangawat ita diha sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Amen. Murag nalipong na tagamay, no? Ito pangawat na diha sa Ginoo. Okay. God offers 3 problems. Doon na tayo problema din ng nakapangawat ang mga katauhan sa Diyos. Ang katauhan sa Diyos, doon ay tulo ka mga problema. Okay, first, it was a continued problem. Kini nga problema, verse 7, since the days of your fathers. The problem addressed here is not new one. Greed is an age-old problem. Sa maning greed, kining kahakog, kadalo, ako dalo, mabuha kayo suna, tinuna, dalo ko. Pero, sa diha nga, nangalagad ko sa Ginoo, kuhaan ako yung pagkadalo. Diba, may mo na, mana ko din, karami yun ko. Naatay, batasan na pagkadalo, mag-aksyon. Nga naman, kini nga maong problema, gikan kini sa atong mga ginikanan. Sa mga bulaan burho, mga dalo, di ba? Mga dalo o greed, mao kani ang problema nga dili ta mohatag
sa atong ikapulo o mga halad, mga kaigsunan. Amen. Apa mo diha? Okay. Ikaduha, it was a character problem. Nganong gitawag tas Ginoo mga kawatan, nakapangawat tas Ginoo. It is a character problem. Na sa atong karakter mga kaigsunan. The issue here is not money. Ang issue dili kwarta. Ang issue dili salapi. Bisag daghan kag kwarta, bisag gamay kag kwarta, ug dili kahakog, di muhatag ka. Bisa pag napuno sa kwarto ang imong kwarta, ug di ka muhatag, hakog yung ka makaigsunan. The issue is not money, that the issue is the heart. Amen. Ang issue dinhi makaigsunan, ang atong kasing-kasing makaigsunan. Ang pangutana diha, giusab na ba sa Dios ang imong kasing-kasing? Amen. Kung giusab na sa Dios ang imong kasing-kasing makaigsunan, Dios na ang mag-control niya na sa imong kasing-kasing. Now, next, our heart were not meant for money. Ang balaang kasulatan nagsulti, ang atong kasing-kasing dili para sa salapi. Ang atong kasing-kasing dili sa mga butang things. Ang atong kasing-kasing dili sa mga material possessions and stuff. Our hearts were made for God. Amen. Ang atong kasing-kasing gihimo para sa Dios. Amen. Ang problem dili sa kwarta, ang problem naa sa atong heart. Ang problem na kaigsunan, ang atong kinaiya. Amen. Hallelujah. Your heart is not surrender. Pamati mo makaigsunan. Your heart is not surrender if your wallet is not. Kung ay mong kasing-kasing, dili masurrender sa Ginoo, usab ang imong wallet, dili po masurrender. Diba? God wants your wallet. Sakit. God wants your wallet, represents your worship. Amen. Wala nga ang prinsipyo po sa mga tao karon sa mga kasimahanan. Nagwali na po si pastor kay wala po siguro kwarta na. Nagwali si pastor kay ang manato siya. No, makaigsunan. Ihatag ta makaigsunan para sa Dios. Nihatag ta para sa Ginoo, mga kaigsunan. Nabuhi ko mga kaigsunan, ako pamilya nabuhi, mga kaigsunan, dili lang kay sa tithes and offering. Ano naman, ang Ginoo, butan siya. Ang Ginoo, gamahanan siya. Makahimo siya mga kaigsunan sa pag-supply sa imong panginahanglan. Amen. Ay kung nagsalig lang ko sa tithes and offering, di ta kapalit og tithes mga kaigsunan. Ganun na. Kung nagsalig ka sa atong tithes and offering, di ta ka makatukod ning ini mga kaigsunan. Gani akong gina kong asawa, dili ta mo mangayo og tabang sa mga katawhan. Mangayo og tabang sa Ginoo. Nag-announce pa ko din nga, makaigsunan, kisay gusto mo hatag og tithes. Kausalan ko nakaingon ka to, kasi gusto mo hatag og pintura, maura ba to? Pintura na kayo, wala nang nahibilin sa akong pitaka o kaisunan. Pero pag-ingon ako nga, wala tayo tiles, wala tayo siminto, wala tayo balas, wala makaisunan. Naghulat mis Ginoo, naghulat tas Ginoo. Mao na nga, nagsalig tas Ginoo mag-igsunan, ang Ginoo mag-supply sa atong panginahanglan. Amen. So, God wants your wallet represents your worship. Now, ikatulong problema mga kaigsunan. It was a contribution problem. Kana may nga nga, contribute na po ta. Murag katul na po itong nahuna. Sige na contribute eh.
Di ba? Amot dinhi, amot dito, tabang dinhi, tabang dito. Mo na gitawag ko contribution problem. Verse 8, well man ra ka ang tao ba makapangawat sa Ginoo? Suppose the answer is no. Who would dare rob God? Kinsa may mangaha sa pagpangawat sa Ginoo? Okay, dinhi makaisunan. Tara mo dinhi sa akong gibutang dinhi. The note niya, a robber rob is different from thief. Ang robber is different from a thief. So may pagkasabot na ang kawatan, dunay diferensya sa kawatan. Mga rumang ginay kahulugan na, di ba? Pero ang robber makaisunan o kantik, lahi na siya o kahulugan. A thief hides under the cover of night and takes what is yours by stealth. But kasabot nga kining thief, nagkapangawat siya, panahon sa kagabion, sadya natulog na ka. Kuhaon niya ang tanan nga imo diha samtang nagakatulog ka. Whereas robber arrives in the middle of the day and takes what is yours by force. Mo gitawag og robbers. Binisayo na to ni kining robber, tulisan kini siya. Ang thief mo kini ang kawatan. Nga kawatan mo anha panahon sa kagabion. Ang kawatan mo anha panahon nga way tao ang imong balay. Ang kawatan mo anha panahon nga mingaw na ang panahon. Apan kini gitawag og mga robbers. Mo anha na siya bisan na ay tao sa utong tutok makaigsunan. Kuhaon ang imong butang by force. Now, one of the greatest signs that you have returned to God is not the songs you sing. Usa sa mga greatest nga sign nga tinailahan ka, mibalik ka na sa Ginoo, di baya itong awit nga imong giawit. Diba? Kanang muawit ta, muhilak, ako muhilak kung magkaigsunan. O, dali ta kayo ko pahilakon sa mga awit diha sa Ginoo because song is the language of our soul. Diba? Sa din mga lagad ko sa Ginoo, dali ako pahilakon diha sa mga awit sa Ginoo. O niya, one of the greatest signs that you have returned to God is not the songs you sing, sermons you hear. Dili itong mga wali nga imong nabati. Hello? Kanang ganahan nga ka mamati sa wali. Dili na sign nga kanang gitawag ko, nibalik na yung ka. Or the Bible lessons you learn. Katong mga Bible lessons. But it is your finances when you stop robbing God. Diha sa imong salitian ng bahin. Sa diha ng undang ka sa pagpangawat sa Ginoo. Mao nay sign makaigsunan nga kinising-kasing ka mibalik diha sa Ginoo. Amen. Sakit pa ng pulong, promoo ka na ang ingon sa balaang kasulatan. Dili itong awit nga muhilag, musyagit kas kalipay. Dili itong mga sermon nga ginawali nako, kanunay nga ganahan ka mamati. Dili katong mga Bible lessons nga imong gitun-an sa inyong panamalay. It is your finances. Katong imong salapianon nga bahin nga muundang ka sa pagpangawat sa Ginoo. Amen. O na nga gusto sa Ginoo, nga panalanginan ta sa Ginoo. Amen. Gusto sa Diyos na i-bless ta sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Sa kung saan mo pugong-pugong sa imong kwan mo ni kinarang usahay ta mag-andam ta kwarta nga kining kwarta para sa atong sakit. Kung mo na kay sakit. Kini ka simbak ko uroy nga makwanta para sakit ni.
kini para sa kuan. Wa ka musagig sa Ginoo. Di ba musakit na yung Ginoo kay naa kay kwartang gandam. So man kay sunan, usa sa mga dako kay sign sa imong kinabuhi nga okay ka na sa Ginoo, kang imong kinabuhi muhatag ka sa imong halad o ikapulo. Ikapulo halad mga igsoon. Amen. Amen bang tanan? Amen. Praise God. Dili lang kutob sa amin mga kaigsunan. I hope na kining mga pulong mga kaigsunan mudagaya sunod sa inyong kinabuhi mga Yes, kaigsunan. amen. Amen. Dili ko magkay ang mga nanay ra, ang mga tatay, dili lang kay katong nag-businessman, hasta mga young people, hasta mga bata. Kung tagaan mo, kuhaan ninyo ikapo ngadto sa Ginoo. Amen. Kung tagaan mo sa inyong tatay, sa inyong nanay o 200, kuha kag tithes makaigsunan. Di ba? Sultihan niyo ikaw, i-bless ka sa Ginoo. Amen. Amen. Bless God. Una nga, panay kasunahan makaigsunan. The practice of giving, verse 8. Okay. The practice of giving, verse 8. Many people talk about tithing, but few do it. God's work done is God's work done is God's way. Will never lack God's supply. But pasabot nga ang trabaho sa Ginoo, ang paagi sa Ginoo nga dili pakulangan ang imong supply. Amen. Mo giniplano sa Ginoo nga dili pakulangan ang atong supply. Everybody tithes to something. Something gets your first. Something gets your best. Something gets the rest. But pasabot nini mga kaigsunan, ang pinaka butang nga dili gusto sa Ginoo nga makulangan ka. Gusto sa Ginoo nga tagbuon sa Dios ang imong mga paghinahanglan mga kaigsunan. Amen. Amen. Daghang kay kung nakailaw mga kaigsunan, dili dinhi. Daghang kayo mga sakyanan, daghang kayo mga negosyo, biyahe din biyahe dito mga kaigsunan. Di na kung sulti dito wala diri. Biyahe din biyahe dito, daghang kayo mga sakyanan mga kaigsunan hangtod nga meabot sa punto di na yun nahurot ng iyang sakyanan at yung sakyanan nakabangga ang iyang sakyanan na disgrasya ang iyang balay nakuha sa gikuha sa bangko nakuha sa bangko o niya hantod di mag-iusunan itabang kami mga kaigsunan sa paghatag ng pamasahe 4 pesos lang pamasahe di na makapasahe mga kaigsunan. Among gitanaw mga kaigsunan, dili faithful sa paghatag sa ikapulo. Akong gitanaw, dili faithful sa paghatag sa halad. Once na Kristohanon ka mga kaigsunan, kung faithful ka maghatag mga kaigsunan, sultihan ko ikaw, i-bless ka sa Ginoo. Amen. Sa kadlaw niya na true story yun siya. Akong nigwali din eh. Kanya, sa pastor, pobre kami pastor. Ayaw, kuha na ang Ginoo, brad. Kung saan ako may pastor na naami pobre kayo, wala din eh. Thank you, brad. Ako nakita ba niya, ditso-ditso na kito ako Ako ba nakita na po nga, wag yung kamuhantag sa inyo ikapulo. Diretso dito. Wa ka muhatag sa imong ikapulo. Sugdi karong Domingo, muhatag ka sa imong ikapulo og halad. Di ba ablihan sa Ginoo ang mohandi sa imong panimalay. Waray sa kabulan makaigsunan. Kining tawhana, membro na ko sa simbahan, dili dinhi nga simbahan, membro na ko tuwa kaigsunan. Pobre kay ko siya. Waray sa kabulan makaigsunan. Dito sa kabasalan sa Sibugay, gipayalan sa insik mga kaigsunan nga siya na'y buyer sa mga seafoods dito na pita. Sukat ka naghatag siya. Siya pastor.
Giadto mo ko sa akong dili pa Mikaela to. Gipiyanan ko nga maunay mupalit sa mga katong mga situs dito katong alimbago, mga lukon, mga bangus. Hello. Isa Brad. Ako ina Brad. Basta muhatag ka para sa Ginoo. Isa pastor. Kada Domingo muhatag ko. Kada Domingo muhatag ko. Hangtod makaigsunan. Nya mo agi mi dito padulong mi dito sa Moagban. Padulong sa kagay mo agi mi siyang balay. Ako kay balay makaigsunan. Kapitan na siya, nadaghan na siya. Ang iyang mga yang kinabuhi. Asimso na makaigsunan. Tungod siyang paghatag sa ikapo. Amen. Kaya paghatag sa kapulo makaigsunan, dili lang kay ang nanay, dili lang kay ang tatay. Bisag ikaw, bata makaigsunan, muhatag ang kapulo, counted na siguro sa blessing sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. I-bless ka sa Ginoo makaigsunan. Ang Ginoo mangitag pamaagi para sa imong kinabuhi. Amen. Kaya kung dili ka muhatag makaigsunan, kadtong kwartang imong gitigo mahurot na to. Sa dili unexpected nga mga disgrasya sa kinabuhi. Unexpected nga mga panghitabo ni kinabuhi mahitabo makaigsunan. Wala kay protection sa Ginoo. Proteksyonan sa Ginoo sa diya nga maghatag ka sa imong ikapo makaigsunan. Ingon dinhi. God's work done madensyonan. Diya sa Malakay chapter 3. Malakay offers ways that the people of God can give. Give the tithe. Tithe has designated percentage. The word tithe means 10%. Ang buti pasabot ni ini kanang kung naa kay ginansya nga gis o ay butang kapalitan 100 kanang 10 ana 10 pesos dili pa na siya matawag og hatag. Kaya tanan nimong income makaigsunan, ang 10% na ang tanan panagiya na Ginoo. Amen? Ginoo mo ay nagkapanagiya niya na. So buti pasabot inhi, you may tithing a legalistic, we are under the age of grace. Tithing was for the Jews in the Old Testament, and I am in the New Testament, Christian. Tithing is not simply a ceremonial law, it is God's eternal law. Kung makabati ka diha sa radio, sa TV, mayngon nga, nanumuhata po man kasi ng ikapulo, kaya ikapulo, panahon po man sa balaod ni Moises. Di ba? Namingon nga, kanang tithes, sa New Testament, wala na siya. Sa Old Testament na siya. Ay mong tuo na makaigsunan. Yeah. Because tithing is God's eternal law. Ano man yung eternal law? Walay katapusan nga balaod. Tithing began far before the Mosaic law. Sa wala pa ang balaod ni Moises, Genesis chapter 14 verse 20, si Abraham naghatag ng tithes. Amen. Naghatag na siya tithes, kung masahon yung balang kasulatan, naghatag siya o ikapulo ngadto kang Melchizedek. Kinsa man ni si Melchizedek? Ilahang pastor, ilahang pare sa Salem o Jerusalem. Si Abraham naghatag siya sa ikapulo dito ni Melchizedek. And Melchizedek mihatag po og pabor ngadto ni Abraham. Unsa may gihatag ni Melchizedek ngadto ni Abraham? Bread and wine. Ang simbahan, ang diha sa Dios, naghatag kaniya og bread and wine. Bread represents the body of Christ. Bread is the symbol of the body of Christ. Wine is the symbol of the blood of Jesus. So, sa Old Testament makaigsunan, nanay Holy Communion. Wala pa si Jesus makaigsunan, nanay simbolo makaigsunan ang Holy Communion. Panahon ni Abraham,
So, ang tanang panahon, ang tanang trabaho ni Abraham, gi-bless siya sa Ginoo. Si Abraham was blessed by God. Amen. Daghan kay blessing ni nabot siyang kinabuhi. Sa tanan niyang ginahimo mga kaigsunan, gi-bless siya sa Ginoo. Amen. Kung gusto tag daghan pang blessing, ihatag na to ang kapulo ngadto sa Dios mga kaigsunan. Uli na to ngadto sa Dios. Hallelujah. Now, si Jacob, Genesis chapter 28 verse 20 and 22. Kung basahon niyo na, wala pa kining balaod. Si Jacob naghatag na siya ikabo. Because tithing is God's eternal law. So, si Jesus nagsuporta sa tithes. Matthew 20:23. Jesus supported the tithe. It means it is God's eternal law. The tithe has decided place. We bring our tithe to God's place of worship. Sa ito pa, ang imo ikapulo, ihatag diha sa gitawag o place of worship. Asa man, diha sa simbahan nga diin dito ka nagsimba. Amen? Diha sa simbahan, diin dito ka gipakaon. Diha sa simbahan, diin dito ka gi-nurture. Amen? So kung ang hayop kining kiro nga imong gipakaon, diha gipakaon nimo, mulaban na nimo kay kanakailan na nimo. Pero katong isa ka hayop nga wa nimo gipakaon, di na makailan nimo. So God, ang Dios magaigsunan tumuhatag nakailan sa diha nimo magaigsunan. So i-bless ka sa Dios. So dunay gitawag og ihatag nimo diha sa place of worship. 1 Corinthians 16 verse 2. There where you are, take your tithe. Well, according to this verse, you bring it to God's place of worship. Amen. Amen. Hello. Praise God. Kung asa ka diha na mo ihatag ang imong ikabuo mo direksyon. God's tithe is to be brought to God's house on God's day, that God's work will be done in God's way. Sa ito ba, ang imong ikabuo ipadala dito sa panimalay sa Ginoo, panahon sa adlaw sa Dios, sa diha nga ang Ginoo magapamuhat diha sa imong dalan. So, we give to God through the church. Amen. Muhatag tas Ginoo diha sa imong church. Amen. Dili naman ang Dios makaigsunan, dili gid interesado sa imong kwarta. Nga naman, ang Dios daro, ang Dios tagiya sa bulawan, ang Dios tagiya sa mga butang. Di siya nagkinahanglan sa imong salapi. Ang Dios na kinahanglan sa imong faithfulness sa imong paghatag sa ikabuo. Amen. Amen? Because tithes is faithfulness. Ngadto sa atong buhi nga Dios makaigsunan. Tithe has a decisive purpose. The tithe indicates trust God, that God will provide. Kung muhatag ka, ang Diyos nagsalig ka nga siya mutabang nimo. Okay pa mo diha? Amen. Kaya kining mga mensahe makaigsunan para nato ni tanan. Kay daghan may pastor nga di muhatag og tithes. Daghang mga elder nga dili muhatag og tithes. Daghang mga members nga dili muhatag og tithes. Praise God. O na nga nakapangawat tas Ginoo. Busa ang atong ikapo ihatag yun nga tas Ginoo. Ay na pagunahon na kung usawa na ni pastor kay pastor may mudaw na alag sa mudaw na.
Di ba? Hatag ka para sa Ginoo. Amen. Hatag ka para sa Diyos. Kung ang Diyos na maoy mo, mubalos sa imong kinabuhi, mga kaibigan. Many of us trust in our limited resources that we trust our Heavenly Father who owns the whole world. Muna karon mga kaibigan. Nagsalig ta sa atong little resources. Di ay mga kaibigan nga ang wala tay pagsalig sa Dios nga siya ang tag-iya sa tanang butang mga kaibigan sa atong kinabuhi. Kinsa naman ta? Kinsa man ko? Kinsa man mo? Kinsa man ang tanan mga kaibigan at tubangan sa Ginoo? Dili interesado ang Dios sa imong kwarta. Dili interesado ang Dios sa imong bahagi. Ang interesado ang Dios sa imong faithfulness, sa imong paghatag sa ikabuhi mga kaibigan. Amen? Ugma sa sunod na Domingo mga kaibigan, ato ni siyang tiwason. Taas man ni, maabot man ni mga iskabulan tingali. Kay mao kini ang pamaagi nusaon ta i-bless sa Ginoo mga kaibigan. Amen? Kaya ang kabubuton sa Ginoo nga kita panalaginan sa Ginoo. Amen? Praise God. Hallelujah. Busa ning taknaas kabutagon na hinaot ko nga naablihan ang atong mga hunahuna. Kay kining tithes mga kaibigan, dugay na kayo ni. Bago pa mo nangalagad si Ginoo, bago pa mo nangalagad si Ginoo, nakabati na po niini. Pero nga naman, kung sa tong tulo kabutan, ang problema, greed. Sunod, it is because of our character, the heart. Ikatulo, saan na to? Nalimot mo po ko. Oh. Okay. Problem, nakapangawat as Ginoo. O di katulo. Ang problema, una, atong, saan itong una? Greed. Sunod, heart. Ikatulo, kini nakapangawat as Ginoo. Nahinawat ko makaigsunan nga maulian tas kanang ma-bless tas Ginoo. Di ba? Bisa kung saan ito ang po, Lord, bless ko sa Ginoo. Hindi mo i-release ang tithes. Di ba? Lord, nakain ako ini Lord. Mga isunan, wapa ko kabot diha. Nadi mo, badlungon ko ang mga manunungkob. Next Sunday na. Mao na usahay kita badlungon sa mga kuan. Bisag asa daghan kay mga expenses dinhi, expenses dito. Maglibog ka na hurot ng imong tigom. Kay wa man badlungan sa Ginoo. Ngano man? Wa man imo gi-release ang ikapulo. O kung hanap. Wala gusto sa Ginoo nga i-bless tas Ginoo mga kaibigan. Hallelujah. Muna nga nakita namo mga kaibigan, akong asawa nga nihatag mi og ikapulo. Unya instead ng kapulo, ihatag mi og 20%. Nakita na mo mga kaigsunan, sa hinihinay na makita na mo nga gi-bless sa Ginoo. Amen. Ako ko'y dadal pitaka ko kayo ko'y kuwan. Pero nakita yung Ginoo nga gi-bless sa Ginoo. Nga naman, tugod na siya sa resulta sa paghatag na mo sa among ikapo. Gusto ka mga kaigsunan, kung mga taas na blessing sa Ginoo, ihatag ang iya sa Ginoo, mga kaibigan. Nito tatanan, wanto ta sa atong pagpasalamat. Amahan na mo nga langit nun, Diyos na magagagahong sa tanan, tagiya sa among kinabuhi. Lord, pasayloa kami Ginoo sa among attitude, sa among pagkadalo Ginoo. Kaya mong batasan na pagkanalo sa among kasing-kasing. Kini nga sakit, di ka na mo, kung dilitigan kini sa among mga kaliwatan, sa among mga kinikanan. Kaniyan, tungod kay mitipas sila
sa sugo sa Dios. Lord, tambali ang among spiritual Ginoo. Yes. Tambali ang among kapulo mo ay susi, mo ay yabi sa mga blessings diha sa among kinabuhi. Matag pamilya, matag asawa, matag bana, matag mga anak, matag individual. Ang paghatag sa among kapulo mao'y susi o yabi sa pag-apply sa mga blessings. Lord, ang hinaot ko Ginoo, na katong mga pulong karon nga ilang nabati, among nabati, dili ka to sakmiton sa yawa. Silyuhi ka to Ginoo, na mahimo ka tong mabungahon sulod sa among unahuna o kasing-kasing. Aron na blihan nimo Ginoo ang mga tambuanan sa langit, ibukbuk nimo ang mga blessings dinhi ka namo. Kay matinudaanan kami sa among paghatag sa among kapulo. Lord, pasayloa kami Ginoo nga usahay pukngan namo paghatag sa among kapulo. Lord, usahay pukngan namo ang paghatag sa among halad nga di ay mao toy pag-close, pagsirado sa mga blessings. Usa, Lord, daghang salamat. Hallelujah. Salamat Ginoo sa mga pulong. Kini mapulungan Lord, salamat sa Holy Spirit na nahatag ka ng mensahe nini kabutagon. Sakit man tuod Ginoo sa among kinabuhi, sa among salitaan nga bahin. Apan makaayo. Sakit man sa among balatian, apan Lord, kini makatabang. Hallelujah. Ang imong mga pulong Lord, sakit man tuod apan nagdalag blessing mo. Dalay mo ba sa walay katapusan? Daghang salamat Amahan sa imong pagpanalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lapakan ng Ginoo mga kaigsunan. Andito na naman, dito na tawa, matuta sa atong magibutan niya, Happy Family Sunday. Karong adlaw mga kaigsunan, matuta sa atong unahuna kong aasa tamo ngadto